Nakikita nyo ba? Pero ngayon po ay nasa Taipei, Taiwan tayo. And welcome back to another video. As you can see, nasa ibang lugar na naman po tayo. Nakikita nyo ba? Pero ngayon po ay nasa Taipei, Taiwan tayo. At ang gagawin natin ngayon, since hindi po ako nakapag-video ng mga pagkain ng 2023, nung pumunta ako, ngayon natin siya gagawin. Mag-food crawl tayo, titingnan natin kung ano yung mga pwedeng bilihin, pwedeng kainin, at kung how much nyo ito bibilihin. Just in case na mapunta rin kayo dito sa Taipei, specifically in Ximending Night Market. So let's go, simulan na natin to. So ito na po, nandito na tayo sa famous crispy milk donut. Hi! I'll have one of these. No more. Oh, no more? Only this one? I'll have one. Okay guys, so wala na sila daw nito. Sold out na. Ito na lang yung natira. Crispy milk donut. So 150 Taiwan dollars for 4 pieces. Thank you so much. Okay, so nakabili na tayo. Sobrang bilis lang niya. As in, wala pa kaming 1 minute at naibigay na po lahat. Ang maganda naman dun, guys, hindi mo na kailangan pang mag-antay ng matagal. Kasi kanina, galing na kami dito, actually, mga 11 AM. Kasi maaga kami nakarating dito sa Taipei. Tapos, pagbalik namin kanina, sobrang haba na ng pila. So, okay din palang wala akong relo. Pero anong oras na ba? 7:25 PM na. Yung pila kanina, sobrang konti na lang. So, give natin sa kanila. And now, we're gonna try it. Ang init niya, parang bagong luto. Okay, so this is how it looks like. Crispy milk donut. First bite. Para lang siyang guys, normal na donut. Pero meron siyang something na masarap siguro dahil toasted, mainit, tapos soft yung loob. Kung mapapanood niyo po yung Binondo food crawl ko na nandito din. Ayan, makikita niyo, meron kami pinilahan na sobrang haba na bicho-bicho na sakto lang. Pero this one, I like it. Oh, it's a yes for me. I love it. We're now here in Ximending Night Market. Let's go! In fairness, sa weather ngayon dito sa Taipei, yes, malamig yung hangin, pero tumutuloy yung pawis ko sa likod. Sobrang daming option dito ng mga bilihan. Anything you like, sobrang halo-halo ng mga bilihan dito. Sapatos, damit, pagkain, phone case, merong mga parang arcade, pagkain, of course, hindi mawawala yan. Oh my gosh, I wanna try the flame grilled beef! Ala, hindi mo sinabi, may milk pa pala ako sa cheek. Okay, sama nyo na lang yan kasi part yan ng vlog. Hello, what's your best seller? One, roast salt. Roast salt? Okay, I'll have medium, 1 medium. Size. Oh, size. Yes, medium. Guys, ang ganda ng shades ko, diba? Gabi na pero pwede nyo siyang gamitin kahit madilim. Lalagay ko yung link sa caption. Oh my gosh, alam nyo, yung mga ganitong klaseng mga beef. Kumakain lang ako nito sa Japan. So ngayon, itatry natin siya dito sa Taiwan kung anong lasa niya, kung masarap ba siya or gundo ko. Salamat sa Osmo sa pagiging fresh ko. Okay guys, now nakuha na natin ang ating flame grilled beef at ito po ay Angus cattle. This is size medium and $300 siya. Parang feeling ko medyo expensive siya for... Sayang yung isa! Yan ay $0.50. Parang medyo mahal siya para sa presyo niya kasi konti lang eh. Tikman natin. Baka naman bumawi tayo sa lasa. At meron din silang onion on the side. Pero ang sarap! Or kasi talaga sobrang mahilig lang talaga ako sa mga ganitong klase ng food. Like mga steak, ganyan. Mas masarap siya pag may onion. Ang sarap niya guys! I like it! So mas masarap pala siya kapag kinain mo siya ng beef tapos kumuha ka rin ng onion. Mas masarap yung combination niya para bang si Remy ang nagpapakain sa'yo. Baka hindi nyo kilala, si Remy sa Ratatouille. Okay, try nyo na guys.
What can you say about the food? Sulit pero mahal. What can you say about the food? Oo, masarap naman siya pero normal. Natural. O siguro talagang medyo masyado lang talaga akong appreciative sa mga beef. Kaya ako siya nagustuhan. At ang lamig, ate. Lamig na, no? Yeah, I love it. At ang ganda ko dito, guys. Okay. Okay, inom lang konti. Sugar cane. Try tayo ng chicken. Walang lasa? Wala siyang lasa, guys. Okay guys, ngayon naman pork sausage ang ating titikman. This is $50. Mukha siyang longganisa. Alam nyo, kalasa niya yung sausage na binili sa amin nung nasa China kami. Feeling ko mas ma-appreciate to kapag merong rice na kasama. Meron siyang something sa panlasa ko na parang hindi ko bet eh. Yeah, it's a so-so. Okay siya. So guys, ngayon dito naman tayo sa super large grilled chicken steak. $120. Baka magtaka kayo guys, this is NTD. 120 daw, Jai. New Taiwan dollars. Titignan natin kung mas malaki ba siya kaysa sa mukha ko. Shishi! So guys, ngayon, bibili rin tayo ng fresh cheese corn while waiting for our grilled chicken steak. 100 Taiwan dollar. Alam nyo guys, sobrang sarap kasi ang lamig. Ganda ko. Debok. Okay, so nandito na ang ating chicken at give ko sa kanila yung lalagyan kasi ang kapal ng papel. I don't know if you can hear it. Yes, it's an ASMR. So, meron kaming spicy and not spicy. Try muna natin ang spicy. Okay. Ako naman bilang hindi rin naman talaga ako masyadong makain. Yes, queen. Wow! Look how it's done. Done. Okay, taste test. Ang sarap. Parang hindi siya ganun ka-spicy. Alam niyo, masarap siya kasi malambot siya. Masarap yung pagkakaluto niya. At tolerable yung pagiging spicy niya. Uy, may donkey dito! Dong, 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 donkey, donkey, hoder. Okay guys, pasensya na kung lumipat kami ng lugar dahil ang dami nangyayari talaga, ang ingay. Grabe, ngayon ko lang na-realize. Sana maintindihan niyo yung mga sinabi ko kasi ang lakas pala ng music doon. Tapos may mga maglalaro na sa mga palaruan. Gusto ko yung pagkakaluto niya. As you can see, parang hindi siya ganun ka... Parang may something pa dito. Oh. So crispy siya. At the same time, malambot siya. Tender lang. Pero parang mas makapal yung powder niya kaysa sa mismong chicken. Ayun nga, katulad sinabi ko kanina, sayang lang kasi hindi ko nakunan or hindi siya binigay sa amin ng buo at nakahati-hati na siya. Hindi natin na-differentiate yung kung gaano kalaki yung buong manok sa mukha ko. Okay, that's the spicy one. Try naman natin ngayon yung not spicy. Ano na yan? Mamaya na tayo mag-rate. Titignan natin kung ano yung pinaka number one. Okay guys, ngayon naman titikman natin. Kanina nakita nyo na nilagyan siya ng parang milk. Tapos merong mga ganun-ganun, mga yung grated na cheese. And ganito na itsura niya kapag naluto na siya. I'm so excited kasi first time ko matitikman yung ganito. Kasi usually, di ba, kapag sa Pilipinas, yun lang yung parang may mga sweet corn, may powder, tapos minsan nilalagyan ng margarine, yung mga naglalako sa atin. Ayun, isa yung sa mga favorite ko na kinakain na street food sa Pilipinas. So ngayon, ito-try naman natin dito kung anong lasa ng fried cheese corn. Woohoo! Mozzarella pala siya. Ang gamit. Masarap yung corn. Weird lang na parang meron pang akong nangunguya ng mozzarella cheese. Pero masarap siya. Pero parang, oo, para sa mga cheese lover, siguro magugustuhan nyo siya. Lalo na kung mahilig kayo sa mozzarella. So, ipatikim na natin sa ating mga kasama ang mga pagkain na ito. Anong masasabi mo dyan, Rakista? Maalat. Wala ko nalasahang maalat. May butter, tapos may... I don't think it's butter. I think milk yun. Meron siyang nilagay na liquid kanina eh. So guys, kung gusto niyo naman malaman yung mga reaction nila, pumunta na lang kayo sa profile ni Kuya Josh. Makikita niyo yan kasi nagvo-vlog din siya. Normal, pero Ganda. Sir, anis yung ano. So guys, ngayon itatry natin to dahil yung kanina kasi color green, this one is medyo dark yellow. Sugar cane din yung kanina kasi walang lasa. How much? 90. Now we're gonna try it. Thank you. Lasa.
Okay guys, our next food is called Taiwanese burger. Ito yung itsura niya. So never pa ako nakapag-try ng ganito. Yung Taiwanese burger is 95. Okay, and then the peanut roll ice cream is $70. Kakaiba yung burger nila guys. Parang hindi siya appetizing tignan. Pero malalaman natin yan pag natikman na natin. Okay, so ito na po yung ating burger. This, meron siyang beef na parang hindi ganun kaluto. Kaya siya pinakuluan. Tapos meron siyang cucumber at di ko alam kung anong tawag sa mga halo dito na gulay-gulay. Medyo weird siya tignan pero parang ang sarap naman ito. Okay, taste test. Ang sarap ng tinapay niya. Alam mo yung parang tinapay na ano? Parang ganun. Medyo halo-halo yung lasa niya. Meron siyang ingredients na hindi ako fan din talaga. So, baka sa iba magustuhan siya. Yung beef malambot siya. Para siyang merong ingredients katulad ng mga kinakain namin sa China kapag kumakain kami ng mga soup. Okay, so ngayon naman, peanut roll ice cream. Yan, para siyang taro. Hello, parang nakaka-excite. Tapos parang uhaw na rin ako sa mga oras na to. Saka ang daming ice cream na nilagay. Ang sarap! I like it. Makapal yung wrapper niya. Tapos, yung texture niya parang siyang scramble. Pero pag kinagat mo na siya sabay-sabay, it melts in your mouth, not in your hand. Parang crepe. Crepe. Yung ice cream niya, parang siyang shaved ice yung ice cream. Cream. Yes. Kaya meron siyang spices dito na nasa junk na nakakain natin. Oo. Nakakain ka na yan or first time? Para siyang kwapaw sa akin. Sarap yung peanut na nilagay ni Kuya. Yung peanut niya. Ay! Yo. Ay! Sarap, di ba? Hindi mo ba natitikman yan? Tangek. Di ba ang sarap? Masarap, no? Oh, hindi siya ube, tangek. Taro. Taro nga. Sabi ko nga lang eh, nagkamali nga ako. Pasensya na. I'll have one ice cream wheel cake. She said that this is Taiwan traditional bubble tea. Okay, it's a new flavor daw nila and we're gonna try it. I'm so excited. Para sa ating susunod na kakainin, bumili tayo ng wheel cake ba tawag dito. Ang flavor po nito ay red bean. Actually, kinagatan na to ni Kuya Josh. So, lasa siyang red bean. Masarap tong ganito niya kasi toasted siya. Pag binigay sa'yo, kainin mo na agad. Kasi titigas to. At medyo matigas na siya agad. Baka mas masarap kapag mainit. Kung mabilis na siya lumamig. Pag masarap siya. Okay, for our next food, tatry natin ang Weiji Stinky Tofu. This is gonna be my first time na itatry yung ganitong klase ng pagkain. Kasi usually nakikita ko lang to sa mga China. Sa China, alam niyo yung parang matagal siyang inaano. Yung ginaganon, alam mo yun? Tapos ginaganon, tapos gaganunin, tapos gaganunan. So ngayon, it smells weird actually. Dumaan kami dito, tapos parang, ano yun, ano yung amoy na yun? Tapos ito pala siya, the Stinky Tofu. And now, titikman natin siya. Can I order one for $80? Ito na po ating stinky tofu. Pero feeling ko para din siyang yung mga bugok. Parang ganon. Abnoise. Kinuha natin ang ispoise. Okay, taste test. Masarap siya kasi kumakain naman ako ng tokwa. Pag kunyari sa tokwa at baboy, hindi siya stinky. Ay, kasi stinky siya kasi yung amoy. Pero kung ikaw naman ay kumakain ng tokwa, masarap siya. Medyo maalat lang yung sauce. Pero, it's a yes for me. Oh, taste test. Stinky tofu. Malat lang yung sauce, pero Ako, ayun na. Pero taste-wise, masarap siya. Parang siyang normal na... Parang yung sauce ni Manong sa ano. Parang siyang normal na tofu, pero... Yung sauce. Para pa mga fishball na maalat. No. Pero... So si Micah, hindi yan kumakain ng tokwa, pero kayo nita-try niya dahil nasa Taipei siya. Buhay. maalat lang. Di ba masarap Sarap, siya? diba? Kasi yung crispiness niya ang sarap. Okay, so for our last food ngayong gabing to, ito po yung parang Taiwan traditional bubble milk tea nila cake. Ito po yung Taiwan traditional bubble milk tea cake nila. At itatry na natin. Medyo matagal siyang gawin. Ayun siya for the melting kasi kaya kami natagalan, kailangan niya mag-melt. Yung eto niya, para siyang apa. Taste test, be careful daw kasi medyo mainit siya. Ay, mainit na.
Para siyang custard. At feeling ko, hindi ko siya makakain yung bubble kasi nasa gitna at medyo messy siya kainin. Hindi siya ganun ka-chewy. Ka-chewy. Malambot siya and yun nga, medyo messy siya kainin. So parang dapat plastic kasi tumutulo ate. Mamaya na ang ating verdict. Hindi siya matamis actually. Wala akong nafe-feel na katamisan sa kanya. So guys, tapos na tayo sa ating night food crawl. Ang oras kanina ay parang magsi 7 o'clock ngayon, mag-10 p.m. na. So kanina pa kami naglalakad talaga. Yun lang ang ginawa namin ngayong araw. At nakikita nyo naman, nakaupo na po kami. Bumili lang rin ako ng damit para may pang-outfit ako bukas kasi wala talaga ako masyadong dala. So sa ating Ximending food trip, ang pinakamasasabi kong nasarapan talaga ako sa pagkain ay yung peanut roll ice cream. Yun yung the best na natikman ko ngayong gabi. Na parang nung nakain ko siya, talagang sumabog talaga yung flavor niya sa bibig ko. Ewan ko, sobrang OA ko siguro magsalita. Pero ang sarap kasi talaga. Kasi nga iba, medyo weird siya sa panlasa ko. Kasi nga, di naman ako sanay kumain ng mga ganon. Peanut roll ice cream for me, doon kay Kuya mismo ha. Pag bibili kayo kay Kuya mismo ha, it's a 10-10 for me. So, how about sa ating mga kasama? Ano ang number 1 sa mga nakain ninyo ngayong gabi? For me, the spicy chicken. Kasi the flavor, mahilig ako sa spicy and chicken. Para sa akin, yung corn, may iba naman. Kasi may mozzarella, tsaka yung fried corn and may mozzarella. So, ibang iba siya sa akin, unlike sa Pinas. Ako the red bean. Red bean yung pinakamasarap kasi favorite ko yung red bean. Tsaka yung iba kasi parang matitikman mo na sa Pilipinas. Although matitikman mo siya sa Pilipinas pero meron lang something dito na mga spices na mga kakaiba ganun. Kasi sinasabi ni Jai na yung sa may burger kanina parang nalalasahan ko siya sa Jiangnan. So parang hindi na siya bago sa akin. So yun, red bean. Okay, so natapos na po natin ang ating night food crawl dito sa Ximending Night Market. At excited ako for tomorrow kasi meron kaming pupuntahan na first time ko lang din. So, mag-vlog ako doon and tomorrow is going to be a travel vlog at ipapakita ko sa inyo lahat na aming mga mapupuntahan. And I guess dito ko na po tatapusin ang video na to. Thank you very much for watching. I hope you enjoyed and if you did, please like and subscribe. And I'll see you on my next vlog. Bye! Thank you so much!